Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2087-95. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay nahahati sa Northern Region, Southern Region, Western Region, Eastern Region, at Central Region. Ang hilagang rehiyon ay natatakpan ng nyebe sa buong taon. Ang mga ugat ng sandstone ay bihira, na nagiging sanhi ng kakilakilabot na kapaligiran ng paglilinang. Isa itong liblib na lugar sa gitna ng kawalan. Napakakaunting makapangyarihang puwersa ang nakabase doon. Sa kasalukuyan, ang pansamantalang ari-arian ng Seven Absolute Sect ay matatagpuan sa Northern Region. Ang Southern Region ay kilala rin bilang Wildlands. Batay sa pangalan, maaaring isipin ng isa kung ano ang isang walang batas at nakakatakot na lugar na iyon. Sa tatlong malalaking sekta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, ang Heaven Divination Sect ay matatagpuan sa Southern Region. Ang Heaven Divination Sect ay ang relihiyon para sa karamihan ng mga tao sa Southern Region na katulad ng kung paano ang Fire Worship Sect ay relihiyon para sa karamihan ng mga tao sa Western Region. Hindi na kailangang magsalita ng marami tungkol sa Western Region. Ang silangang rehiyon ay may napakakaunting mga sandstone veins din ngunit ito ay mas mahusay kumpara sa Northern Region. Mayroong ilang mga first-rate na puwersa na nakabase doon, kabilang ang Dragon Clan. Ang Central Region ay ang pinakamayabong na lupain sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Mayaman ito sa sandstone veins at iba pang mapagkukunan. Sa loob ng Central Region, ang sinaunang Sin City at ang Black Ketre Sect, isa sa tatlong dakilang sekta, ay matatagpuan doon. Maging ang Black Ketre Sect ay nag-iingat sa Sin City. Ang Sin City ay hindi isang puwersa. Ito ay isang lugar lamang kung saan nagtitipon ang mga walang sekta na magsasaka. Gayunpaman, kung anumang puwersa ang gustong kumilos laban sa Sin City, ang mga walang sekta na magsasaka ay magsasama-sama upang labanan sila. Sin City. Ano ang espesyal dito na maraming sectless cultivator mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ang dumagsa doon? Naintriga si Alvin sa Sin City habang papunta siya roon. Paano nakaakit ang isang lungsod ng napakaraming walang sekta na magsasaka? Si Alvin ay lumipad sa maraming bundok, lawa, at desyerto bago siya dumating sa gitnang rehiyon ng Upper Province sa Dao Marshall Saint Land. Nalaman ni Alvin mula kay Ira na ang Sin City ay matatagpuan sa gitna ng gitnang rehiyon. Pagdating niya sa gitnang rehiyon, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagpunta sa Sin City pagkatapos niyang matukoy ang direksyon nito. Samantala, sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa Asher Cloud Mansion. Isang mabilis na figure ang bumaril sa kalangitan at pumasok sa Crouching Dragon Lake na matatagpuan sa labas ng Asher Cloud Mansion. Bang! 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 Habang ang figure ay malapit nang pumasok sa Crouching Dragon Lake, ang ibabaw ng Crouching Dragon Lake ay umaalog bago lumabas ang 10 figure mula sa lawa at napalibutan ang figure. Sino ka? How dare you trespass into the Asher Cloud Mansion? Ang 10 figure na lumipad palabas mula sa Crouching Dragon Lake ay nakasuot ng itim na armor, mukhang kahanga-hanga. Ang nakapaligid sa kanila ay isang hubog na babae na nakasuot ng bodysuit. Bukod sa kaakit-akit na katawan, maganda rin ang mukha niya. Para bang ibinigay sa kanya ng Diyos ang pinakamahusay. Siya ay may mukha ng isang anghel at ang katawan ng isang demonyo. Ang mga salitang ito ay inilarawan siya ng perpekto. Ang Black Armored Army ng Asher Cloud Mansion. Bulong ng babae sa sarili nang makitang napapalibutan siya. Pagkatapos, direktang sinabi niya, "Ako si Felina mula sa Mystical Sky Mansion. Kaibigan ko ang iyong Young Mansion Master." Si Felina ay isa sa mga taong itinuturing na kaibigan ni Alvin noong siya ay nasa Mystical Sky Mansion. Mga kaibigan ng Young Mansion Master. Nang marinig ang mga salita ni Felina, ang mga tingin ng 10 Black Armored Guards ay hindi gaanong tumatagos. Kasabay nito, isa sa kanila ang bumalik sa Asher Cloud Mansion para iulat ang bagay na ito. Felina. Sa main mansion ng Asher Cloud Mansion, nalaman ni Raymond na may isang babae sa labas na nag-claim na kaibigan ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang pangalang ito. Natural, imposibleng maalala niya ang lahat ng kaibigan ng kanyang anak.
Megan, nabanggit ba ni Alvin ang isang babaeng nagngangalang Felina? Di nagtagal, natagpuan ni Raymond ang kanyang manugang na si Megan. Kasama ni Megan ang kanyang asawa, si Rosa, kasama ang kanyang anak na si Tristan. Felina. Siya. Sa tingin ko ay kaibigan siya ng rascal mula sa Mystical Sky Mansion. Sandaling natigilan si Megan. Nang makabawi siya, napuno ng emosyon ang mga mata niya. Narinig na ni Megan na binanggit ni Alvin si Felina dati. Bagamat hindi siya gaanong nasabi, batay sa kanyang likas na pagkababae, masasabi niyang gusto ni Felina si Alvin. Kaibigan ba talaga siya ni Alvin? Dahil kilala mo siya. Sumama ka sa akin at batiin siya, sabi ni Raymond. Si Raymond na nakatayo sa malapit ay tumakbo at inosenteng ipinikit ang kanyang mga mata bago siya nagsabi, "Lolo, gusto ko ring sumama." Darating din si Lola. Kasunod nito, lumingon si Tristan kay Rosa bago niya inabot at hinawakan ang kamay nito na may nakatutuwang ngunot. Sige, sige. Sasama si Lola. Saad ni Rosa habang masuyong tinatapik ang ulo ng kanyang apo. Pakikinggan natin si Tristan at sasama tayo. Sumangayon si Raymond habang masuyong tumingin kay Tristan. Pagkatapos noon, itinaas ni Raymond ang kanyang braso at binalot sina Rosa, Megan, at Tristan ng hindi nakikitang puwersa at inilabas sila sa main mansion ng Asher Cloud Mansion. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating na sila sa Crouching Dragon Lake. Panginoong Mansion Master. Madam. Young Madam. Nang lumitaw si Raymond kasama sina Rosa, Megan, at ang kanyang anak sa harap ng 9 na Black Armored Guards, agad silang binati ng Black Armored Guards. Si Rosa ay asawa ng kanilang Mansion Master kaya tinawag nila itong Madam. Si Megan naman, siya ang asawa ng kanilang Young Mansion Master kaya binati nila siya bilang Young Madam. Mansion Master. Madam. Batang Madam. Nang marinig ang pagbati ng Black Armored Guards, nalipat ang atensyon ni Felina sa mga bagong dating. Mabilis niyang binati si Raymond na nakatayo sa tabi ni Rosa. Ikinagagalak na makilala ka, Mansion Master Darfield at Madam. Habang nakayuko si Felina kay Raymond at sa kanyang asawa, hindi niya maiwasang mapatingin kay Megan na nakatayo sa tabi ni Rosa mula sa gilid ng kanyang mamata. Sa kasalukuyan, hawak ni Megan ang kanyang anak, ang kamay ni Tristan. Sinusukat ni Tristan si Felina na para bang curious siya sa estranghero na hindi pa niya nakikita. Lady Felina, hindi mo kailangang maging magalang, nakangiting sabi ni Raymond, nabalitaan ko mula sa aking manugang na kaibigan ka ng aking anak sa Mystical Sky Mansion. Hindi ito lugar para sa pag-uusap. Gusto mo bang sumama sa amin sa main mansion? Oo, pakiusap. Agad namang sumang-ayon si Felina. Sa sandaling pumayag si Felina, muling itinaas ni Raymond ang kanyang mga kamay at dinala silang lahat palayo sa Crouching Dragon Lake. Nang lumitaw si Raymond at ang iba pa, nakarating na sila sa Maringale na main mansion ng Asher Cloud Mansion. Ilang sandali bago na balik ni Felina ang kanyang katinoan. Matapos alalahanin ni Felina ang kanyang sarili, ipinakilala ni Raymond ang 3 taong nakatayo sa tabi niya. Yung asawa niya, anak niya. Bagamat inihanda ni Felina ang kanyang sarili para dito, hindi niya maiwasang malungkot sa loob nang ipakilala siya sa asawa ni Alvin, si Megan, at sa kanilang anak. Gayunpaman, magalang pa rin niyang binati si Megan. Natural, magalang ding tumugon si Megan. Hindi niya iniiwasan si Felina. Kung tutuusin, kaibigan din ng lalaki niya. Parang mahilig din ang babaeng ito kay Alvin. Kasalanan lahat ito ni Alvin. May unresolved matters pa siya kina Sofia at Leia, bakit pa siya umaakit ng mga babae sa labas? Naisip ni Rosa sa kanyang sarili. Siya ay isang babae rin. Natural, nakita niya ang mapagbabago kay Felina nang mabalitaan niyang si Megan ay asawa ni Alvin. Dati, nais ni Rosa na magkaroon ng maraming manugang na babae hanggat maaari. Kung hindi, hindi niya sana dinala sina Leia at Prinsesa Sofia mula sa Mortal Continent. Gayunpaman, nagbago ang isip niya. Sa katunayan, pinagsisisihan niyang dinala sina Leia at Prinsesa Sofia. Naawa siya sa mga ito dahil hindi sigurado kung tatanggapin sila ng kanyang anak. Hindi man lang naresolba ang bagay na iyon ngunit nagpakita na si Felina. Nawalan siya ng gana. Miss Felina, kung pumunta ka para hanapin ang anak kong si Alvin, natatakot akong mabaigo ka. Wala na siya sa Lower Province, sabi ni Raymond kay Felina.
Alam ko, tumango si Felina at nagpatuloy sa pagsasabi, hindi ako naghanap sa kanya. Naparito ako para ipaalam sa iyo, Mansion Master. May bakas ng takot na lumitaw sa kanyang mga mata na tila may naalala siyang nakakatakot. Tip of ako. Natigilan si Raymond. Wala na ang Mystical Sky Mansion. Wala na rin ang tahanan ko, ang Fourth Rate Force, ang Tyrannic Saber Mansion. Malungkot na sabi ni Felina. Baka sa boses niya ang takot. Mga halimaw. Mga halimaw na may ulo ng baka at katawan ng tao. Naglalabas sila ng nakakatakot na devil chi at napakalakas. Maging ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ay napatay sa isang suntok lamang bago siya naging tuyong bangkay. 2088. Ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ay pinatay sa isang galaw lang. Si Rosa, lalo na, at si Megan ay nabigla nang marinig nila ang mga salita ni Felina. Bilang asawa ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, si Raymond, palagi siyang kasama niya. Natural, narinig niya ang tungkol sa iba't ibang bagay sa lower province ng Dao Marshall Saint Land mula kay Raymond. Siya ay may mahusay na pag-unawa sa iba't ibang puwersa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Batay sa kanyang nalalaman, bagamat ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ay hindi katugma ng kanyang asawa, hindi pa rin siya kayang patayin ng kanyang asawa sa isang galaw lang bago pumasok sa Quintessential Saint Stage. Gayunpaman, sinabi ni Felina na nagawang patayin ng isang halimaw ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion sa isang galaw lang. Kung ito ay totoo, gaano kalakas ang halimaw? Si Tristan lang ang hindi nakaintindi sa sinabi ni Felina dahil sa kanyang murang edad. Si Raymond, sa kabilang banda, ay hindi nagulat sa mga salita ni Felina. Nagdilim ang kanyang ekspresyon habang bumubulong, mukhang higit sa isang Ox Devil ang tumawid sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Nangyari na ang pinakakinakabahan niya. Bagamat nagawa ni Raymond na patayin ang Ox Devil na pumasok sa Azure Cloud Mansion noon, hindi siya nakakaramdam ng ginhawa. Sa halip, puno siya ng pag-aalala. Ang hitsura ng mga Ox Devils ay hindi magandang pahiwatig para sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang mga Ox Devils ay mga nilalang na umiral sa Land of Exile. Ngayong nakumpirmang higit sa isang Ox Devils ang lumitaw, walang duda na may problema sa space barrier sa pagitan ng Dao Marshall Saint Land at Land of Exile. Dahil nadiskubre ng mga Ox Devils ang problema sa space barrier at nagawang tumawid, naisip nito na ang ibang mga Ox Devils o iba pang mga Devils ay matutuklasan din ito sa kalaunan at tatawid sa Dao Marshall Saint Land. Posible pa nga na ang mga Ox Devils ay dumating bilang mga scout bago tumawid ang iba. Kung iyon ang kaso, ang Dao Marshall Saint Land ay malapit nang pumasok muli sa Human Devil era at bumaba sa kaguluhan at paghihirap. Ox Devil. Bagamat hindi nagsasalita ng malakas si Raymond, narinig siya ni Rosa at ng iba pa. Napalingon agad silang lahat sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang tungkol sa Ox Devils. Lolo, ano ang Ox Devil? Tanong ni Tristan habang inosenteng kumukurap ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Raymond. Megan, dalhin mo muna si Tristan. Oras na para sabihin ko sa inyong lahat ang ilang bagay. Sige at sasabihin ko muna kay Rosa ang tungkol dito. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol dito mamaya. Nagpadala si Raymond ng voice transmission kay Megan na hinihiling sa kanya na dalhin si Tristan. Halatang hindi bagay ang sasabihin niya sa harap ni Tristan. Kahit na hindi alam ni Megan kung tungkol saan iyon, narinig niya ang kataimtayman sa boses ni Raymond. Kaya naman, sapat na ang kanyang katinoan para hindi siya tanungin at hikayatin si Tristan na umalis kasama niya. Pagkatapos noon, tanging sina Raymond, Rosa, at Felina lamang ang naiwan sa maluwag na bulwagan. Brother Raymond, hiniling mo ba kay Megan na dalhin si Tristan? Tanong ni Rosa. Dahil siya ang asawa ni Raymond, malalaman niya kung kailan siya kumikilos ng abnormal. Hindi naging mahirap para sa kanya na hulaan ang ginawa ng kanyang asawa. Halatang hindi nararapat pakinggan ng kanilang apo ang sasabihin ng asawa. Tumango si Raymond same time na sinabi, bata pa si Tristan. Ayokong malaman niya ang mga bagay na ito sa ngayon. Ayokong mamuhay siya sa takot. Ang mga Ox Devils ay nagmula sa Land of Exile at narito sila sa panahon ng Human Devil, maraming taon na ang nakalilipas.
Hindi mahirap isipin kung nalaman ng kanyang apo ang tungkol sa isang madilim na panahon sa kasaysayan ng tao, tiyak na magdudulot ito ng pagkabalisa para sa kanyang apo. Makakasama ito sa paglaki ng kanyang apo. In short, wala itong gagawin kundi saktan siya. Nang marinig ang mga salita ni Raymond, alam ni Rosa na nahulaan niya ng tama. Huminga siya ng malalim habang tinanong, Kuya Raymond, huwag mo akong takutin. Anong nangyayari? Kilalang-kilala ni Rosa ang kanyang asawa. Siya ay isang maingat na tao at hindi basta-basta tumalon sa mga conclusion. Dahil dito, nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugad nang marinig ang mga sinabi nito. Ang mga Ox Devils na binanggit ko kanina ay nagmula sa Land of Exile. Napaharap sa tanong ni Rosa at sa kakaibang ekspresyon ni Felina, inihayag ni Raymond ang pinagmula ng mga Ox Devils. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa Human Devil Era na nangyari mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Rosa man o Felina, agad silang namutla sa takot. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo noong panahon ng Tao Devil. Maraming tao ang pinatay at nilamon. Bukod sa malalakas na powerhouse, maraming tao na nakaligtas ay nasa kanilang huling hininga. Sa turn, marami sa kanila ang naging Devil Cultivator. Noong panahong iyon, puro kaguluhan. Walang sino man ang mabubuhay ng payapa, kahit na ang mga tao sa Mortal Continent. Devil Clan. Land of Exile. Natakot sina Rosa at Felina na hindi makapagsalita nang malaman nila ang tungkol sa pagkakaroon ng Land of Exile at ang lakas ng mga mula sa Devil Clan. Miss Felina, ang Ox Devil na pumasok sa Mystical Sky Mansion. Gaano ito katangkad? Biglang tanong ni Raymond habang nakatingin kay Felina. Sa wakas ay nanambalik si Felina nang marinig niya ang tanong ni Raymond. Pagkatapos niyang mag-ipon ng lakas ng loob, nanambalik ang kulay ng mukha niya. Saglit siyang nag-isip bago siya sumagot, sa tingin ko mga 4 metro ang taas. Dapat wala pang 5 metro ang taas, pero tiyak na mas mataas ito sa 4 metro. Kung ganoon, ang lakas ng Ox Devil na pumasok sa Mystical Sky Mansion ay halos kapareho ng Ox Devil na pumasok sa Azure Cloud Mansion noon. Mahinahong sabi ni Raymond habang tumatango. Gayunpaman, naging tense ang ekspresyon niya. Isang Ox Devil din ang pumasok sa Azure Cloud Mansion. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Rosa nang marinig niya ang mga salita ni Raymond. Baka sa mukha niya ang pag-aalala habang nagmamadaling nagtanong, kailan ito nangyari? Kuya Feng, hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito. Halatang nakatago siya sa dilim tungkol sa pagpasok ng Ox Devil sa Azure Cloud Mansion. Ayokong mag-alala ka, kaya hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol dito. At saka, napatay ko na ito, sabi ni Raymond habang bumaantong hininga. Pinatay. Nang marinig ni Rosa at Felina ang mga salita ni Raymond, pareho silang natigilan. Ang makapangyarihang Diablo na pumatay sa Mansion Master ng Mystical Sky sa isang galaw lang ay pinatay ni Raymond. Ang lakas ng Ox Devils ay nasusukat sa kanilang taas. Sa Ox Devil Clan, maraming Ox Devils na mas malakas kaysa sa Ox Devils na pumasok sa Mystical Sky Mansion at sa Azure Cloud Mansion. Paliwanag ni Raymond habang naging mas solemn na ang kanyang tono. Akala ko noong una, posibleng isang Ox Devil lang ang nakatawid sa lower province ng Dao Marshall Saint Land at nagkataon sa Azure Cloud Mansion. Gayunpaman, parang hindi lang isang Ox Devils ang tumawid. Sinabi ni Alvin na may pag-aalalang ekspresyon, napatay ko ang isa at mayroong isa sa Mystical Sky Mansion. Natatakot ako na may iba pang mga Ox Devil sa ibang mga lugar. Isang bakas ng takot ang makikita sa mukha ni Raymond nang matapos siyang magsalita. Sa kanlurang rehiyon ng Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Bukod sa Fire Worship Sect, kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa isa pang makapangyarihang puwersa sa Western Region. Maging ang Fire Worship Sect ay nag-iingat dito. Ito ay walang iba kundi ang Phoenix Clan. Ang Phoenix Clan ay isang napaka-misteryosong clan. Mas misteryoso pa ito kaysa sa Dragon Clan. Ito ay dahil sa mga alituntunin na inilatag ng mga ninuno ng Phoenix Clan maraming taon na ang nakararaan. Ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay hindi makaalis sa clan. Ang sino mang umalis sa angkan ng walang pahintulot ay hahabulin o mapapatalsik sa angkan. Sa pagkakaroon ng panuntunang iyon, gaano man kasabik ang mga miyembro ng Phoenix Clan na makita ang labas ng mundo, wala silang pagpipilian kundi sumunod sa panuntunan.
Gaya ng sinabi ng matandang kasabihan, ang Phoenix ay hindi namumuhay sa lupang walang kayamanan. Ang ari-arian ng Phoenix Clan ay matatagpuan sa hilaga ng Western Region. Ang lugar na iyon ay parang isang paraiso, ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo. Ang dahilan kung bakit pinili ng Phoenix Clan ang lugar na ito bilang kanilang estate ay dahil, katulad ng Fire Worship Sect, mayroong quasi-celestial grade saintstone na reserba sa ibaba ng lupa. Naturally, mas maliit ito kaysa sa quasi-celestial grade na saintstone na reserba sa ari-arian ng Fire Worship Sect. Sa upper province ng Dao Marshall Saintland, sinabing mayroon lamang 3 quasi-celestial grade saintstone na reserba, at sila ay monopolyo ng 3 malalaking sekta. Sa katunayan, ang chismis na ito ay sadyang ipinakalat ng 3 malalaking sekta bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang Phoenix Clan ay nanatiling nakabukod dahil sa isang pormasayo na kombinasyon ng iba't ibang offensive at hallucinatory formation. Kung ang cultivation base ng isang tao ay wala sa o sa itaas ng Saint Celestial Stage, hindi makikita ng isa ang mga hallucinatory formation sa formation. Bukod dito, kung walang cultivation base sa 4th form of the Saint Celestial Stage, hindi makakapagtanggol ang isa laban sa mga nakakasakit na pormasayon sa formation. Gayunpaman, ngayon, isang hindi inanyayahang panauhin na dumating sa Phoenix Clan. Isang ihip ng hangin ang dumaan. Sa susunod na sandali, isang matandang figure ang lumitaw sa harap ng malaking pormasayon na bumabalot sa ari-arian ng Phoenix Clan. Isang maputi ang buhok na matandang may mukhang sage ang nakatayo sa himpapawid na tila isang Diyos. Kung narito si Nympha, makikilala niya ang taong ito. Ito ay walang iba kundi ang matandang propeta, ang naunang henerasyon ng tagapagmana ng ikalawang absolute ng 7 Absolute Sect, Propeta Progeny. 2089. Ang ari-arian ng Phoenix Clan ay nababalot ng malaking pormasayon. Karaniwan, magiging mahirap para sa mga tao na mapansin ang ari-arian ng Phoenix Clan kahit na sila ay nasa malapit. Ang ari-arian ng Phoenix Clan ay matatagpuan sa kabundukan. Para itong isang paraiso. Bagaman ito ay nakabukod, napaliligiran ito ng mga bundok, lawa, halaman, at mga puno na bumuo ng isang magandang tanawin. Gayunpaman, bahagi lamang iyon ng ari-arian ng Phoenix Clan. Sa kanluran ng estate, ang kapaligiran ay napakainit. Ang temperatura ay nakakatakot na mataas. Kung ordinaryong tao lang ang nandito, hindi magtatagal bago maluto ang taong iyon. Ang mas malalim na pumasok, mas mataas ang temperatura. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanluran ng ari-arian ng Phoenix Clan, mayroong isang malaking altar. Sa gitna ng altar, may malaking rebulto. Kung narito si Alvin, magugulat siya kapag nakita niya ang rebulto. Mayroong isang sipi sa isang sinaunang teksto, ang class echo ng mga bundok at dagat, sa lupa na nagsasabing, may isang uri ng ibon sa lupa. Medyo mukhang manok pero may 5 kulay ang balahibo. Ito ay tinatawag na Feng Huang. Ang Feng Huang ay ang pinakaunang pangalan para sa isang phoenix. Ito rin ang hari ng lahat ng ibon sa lupa. Sa pangkalahatan, ang mga Feng ay mga lalaki, at ang mga Huang ay mga babae. Sila ay sama-samang kilala bilang Feng Huangs. Sa karaang buhay ni Alvin, ang mga Phoenix ay itinuturing na sagrado tulad ng mga dragon. Sila ay umiral lamang sa mga alamat. Noong sinaunang panahon, mula noong dinastiyang Qin at Han, ang mga dragon ay ginamit bilang simbolo ng mga emperador. Sa kabilang banda, ang mga Feng Huang ay ginamit upang sumagisag sa mga empresa. Unti-unti, sa paglipas ng panahon, nawala ang pagkakakilanlang pangkasarian ng Feng Huang at sila ay sama-samang kilala bilang Feng Huang. Ang estatwa sa gitna ng entablado sa altar ay parang buhay na estatwa ng phoenix. Ito ay pula at ang material na kung saan ito ginawa ay hindi matukoy. Naglabas ito ng nakakapasong mainit na aura. Isang magandang babae na naka-cross-leg sa harap ng altar. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumuulong sa sarili, ang matandang umutot na iyon ay dumating kaagad. Iba ang iris ng magandang babae sa mga ordinaryong tao. Hindi ito itim. Sa halip, ito ay nagninangas na pula. Sa isang tingin lang, parang nasusunog ang isa. Pagtayo niya ay tumambad ang hubog niyang katawan na nakatago sa ilalim ng roba. Kahit na ang kanyang mukha ay hindi walang katulad na kagandahan, ito ay isang magandang mukha. Maaaring simpleng damit lang ang suot niya, pero nagpalabas siya ng eleganteng vibe. Maganda sana kung nakilala ko ang babaeng iyon ng mas maaga.
Ang kanyang pag-alis ay magdudulot sa akin ng kalungkutan at pag-aatubili, ang bulong ng magandang babae sa sarili. Baka sa mga mata niya ang pag-aatubili. Lady Seer. Isang magalang na boses ng babae ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Who? Nang marinig ito ng magandang babae, gumalaw siya at nawala sa dati niyang pwesto at muling nagpakita sa labas ng altar. Isang dalaga na nakasuot ng berde ang nakatayo sa kanyang harapan. Walang pakialam na tanong ng magandang babae, ano ang problema? Ang babaeng nakasuot ng berde ay mapagpakumbaba at magalang sa magandang babae. Lady Seer, narito ang senior propeta. Naghihintay siya sa labas ng estate ng Phoenix Clan. Tumango ang magandang babae na may alam na tingin. Alam ko. Ilalabas ko ang babae sa 1 minuto. Hindi na nagulat ang babaeng nakasuot ng berde nang marinig ang sinabi ng magandang babae na alam na niya ang tungkol sa bagay na iyon. Parang nasanay na siya. Pagkatapos ng lahat, ang magandang babae sa kanyang harapan ay ang tag-akita ng Phoenix Clan na maaaring hulaan ang hinaharap. Siya ay hindi matatalo sa paningin ng mga miyembro ng Phoenix Clan. Maging ang clan leader ng Phoenix Clan ay mapagpakumbaba at magalang sa Lady Seer. Pagkaalis ng babaeng nakasuot ng berde, gumalaw at naglaho muli ang magandang babae. Nang muli siyang lumitaw, bumalik siya sa altar. Lumipat siya sa likod ng Phoenix statue. Biglang nagtaas ng kamay ang magandang babae. Huwalala. Habang itinaas ng magandang babae ang kanyang kamay, isang luha ang lumitaw sa hangin. Kasunod noon, gumalaw siya at diretsyong lumipad sa luhang ginawa niya sa hangin. Pagpasok niya ay agad na bumuhos ang luha niya. Magugulat ang mga tao kung nasaksihan nila ito. Tila ang magandang babae ay hinailan ng luha sa hangin. Natural, hindi iyon ang kaso. Siya ay pinasok ang luha sa hangin sa kanyang sariling pagsang-ayon. Sa kasalukuyan, ang magandang babae ay nakapasok na sa sagradong lugar ng Phoenix Clan. Ang sagradong lugar ng Phoenix Clan ay isang pseudo-realm tulad ng Upper Province ng Marshall Saint Land. Gayunpaman, ang laki nito ay maliit kaya hindi ito maikukumpara sa Upper Province ng Marshall Saint Land. Ang lugar na ito ay tinawag na lugar ng rebirth ng mga miyembro ng Phoenix Clan. Sa pangkalahatan, ang lahat ng mahuhusay na miyembro ng Phoenix Clan ay kailangang sumailalim sa muling pagsilang. Pagkatapos dumaan sa muling pagsilang, sila ay magiging mas malakas. Ang kanilang cultivation base ay magiging mas malakas din. Halimbawa, ang isang miyembro ng Phoenix Clan na hindi makakapasok sa 4th form of the Saint Celestial Stage dahil sa kanilang likas na talento ay makakagawa ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos dumaan sa muling pagsilang. Sa Phoenix Clan's Place of Rebirth, ang makikita lamang ay isang nagninangas na pulang dagat at pulang kalangitan. Ang temperatura ay labis na mataas kumpara sa temperatura sa labas. Ang mga taong may mas mahinang cultivation base ay tiyak na masusunog sa abo sa isang kisap mata, lalo na ang isang ordinaryong tao. Ang magandang babae ay nakatayong hindi apektado sa himpapawid. Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ang nag-aalab na pulang dagat ay magma. Ang magma ay kumukulo at bumubula. Batay dito, maiisip na lamang kung gaano kataas ang temperatura. Ito ang dahilan kung bakit sobrang init dito. Sa kasalukuyan, ang magandang babae ay lumipad sa himpapawid habang nakatingin sa dagat ng magma na parang may hinahanap. Biglang sabi ng magandang babae sa isang tao sa dagat ng magma. Hindi malakas ang boses niya pero parang may makakarinig. Base sa sinabi ng magandang babae, may naliligo ba sa dagat ng magma? Burble. 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 Ilang sandali matapos magsalita ang magandang babae, ang magma na kumukulo at bumubula ay nagsimulang bumubula ng marahas. Sa sandaling ito, boom! Sumabog ang magma nang may malakas na ingay nang lumitaw ang isang maapoy na pulang figure mula sa dagat ng magma. Mula sa malayo, ang figure ay tila gawa sa magma. Ang taong lumabas mula sa dagat ng magma ay isang batang babae na nakasuot ng maapoy na pulang damit. Naglabas siya ng malakas at nakakapasong mainit na aura. Senior. Lumapit ang dalaga sa magandang babae at magalang na binati ito ng nakayuko. Ang kanyang boses ay banayad at kaaya-aya sa pandinig. Ang kanyang katawan ay masigla at perpekto.
Ang iba ay hindi magagawang tulungan ang kanilang sarili mula sa pagnanais na magpakasawa sa mga kasiyasyang aktibidad kasama siya. Ang babaeng nakasuot ng pulang buhok ay may mahabang buhok na lampas sa balikat at likod. Para itong talon. Ang kanyang buhok ay nakabalangkas sa isang napakagandang mukha. Maganda ang kilay niya, matingkad na mata, matangos na ilong, pink na labi, at mapuputing ngipin. Kalmado ang ekspresyon niya. She looked breathtakingly gorgeous. Para siyang diwata na bumaba sa lupa. Kung narito si Alvin, masasabi niyang ang nagninangas na duwende ay walang iba kundi si Irish. Last, natapos mo na ang iyong muling pagsilang sa Phoenix Clan's Place of Rebirth. I'm sure alam mo na oras na para umalis ka. Marahang napabuntong hininga ang magandang babae. Senior, nandito ba ang matandang propeta? Nang marinig ni Irish ang mga salita ng magandang babae, agad niyang naisip ang sitwasyon. Noon, sinabi ng matandang lalaki na nagdala sa kanya dito na babalik siya para sa kanya kapag nakumpleto na niya ang kanyang muling pagsilang sa Phoenix Clan's Place of Rebirth. Oo. Lalong tumindi ang pag-aatubili sa mga mata ng magandang babae nang makita kung gaano katalino si Irish. Malinaw na ayaw niyang umalis si Irish. Nang makita ni Irish ang pag-aatubili sa mga mata ng magandang babae, mabilis niya itong inaliw. Senior, kung may oras sa hinaharap, babalik ako at bibisita. Natuwa ang magandang babae nang marinig niya ang mga salita ni Irish, ngunit umiling siya. Malamang hindi iyon. Dati, pinayagan kang makapasok sa lugar ng muling kapanganakan dahil sa utang ng ninuno ng Phoenix Clan kay sect leader Feng Qingyang ng Seven Absolute Sect. At saka, pinayagan ka rin namin dahil ang dugo ng Phoenix Clan Seer ay dumadaloy sa iyo. Ngayong ang Phoenix Clan ay ibinalik na ang pabor sa sect na posible. Senior, hindi mo ba sinabi na dumadaloy ang dugo mo sa akin? Hindi ba ako maaaring maging miyembro ng Phoenix Clan? Nalilitong tanong ni Irish. Kung gusto mong maging miyembro ng Phoenix Clan, hindi ka pinapayagang umalis sa Phoenix Clan. Tumingin ang magandang babae kay Irish. Handa ka bang manatili sa Phoenix Clan magpakailanman hanggang sa mamat ka sa katandaan o umakyat sa langit at maging isang immortal? Natahimik si Irish nang marinig niya ito. Kung nagpasya siyang manatili sa Phoenix Clan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay hanggang sa mamatay siya sa katandaan o umakyat sa langit at maging isang immortal, hindi ba ibig sabihin ay hindi na niya makikita ang lalaking na-miss niya? Natural, hindi niya matatanggap iyon. Kaya naman, umiling siya. Hindi nagulat ang magandang babae sa tugon ni Irish. 2090. Hindi ko na makikita ang senior seer sa hinaharap. Nagsimulang mag-atubili si Irish na makipaghiwalay sa magandang babae kapag nalaman niyang hindi na niya makikitang muli ang tag-akitan ng Phoenix Clan. Bagamat hindi siya gumugol ng mahabang panahon sa tag-akitan ng Phoenix Clan, inalagaan niya si Irish na parang isang elder. Ito ang uri ng pag-aalaga ng ina na kulang kay Irish mula nang mawala ang kanyang ina sa murang edad. Natatakot ako na walang anumang pagkakataon maliban kung ang sabi ng tag-akita ng Phoenix Clan bago siya huminto. Maliban kung ano. Nagtataka si Irish. Unless a human devil era comes again. Bukod doon, malamang na hindi na tayo magkikita dahil imposibleng dumating muli ang human devil era. Sinabi ng tag-akita ng Phoenix Clan ang may pananalig. Era ng human devil. Si Irish ay labis na nagtataka tungkol dito. Ang Phoenix Clan Seer ay matiyagang nagpaliwanag kay Irish tungkol sa human devil era. Ganito nalaman ni Irish na mayroong human devil era bago nahati sa dalawa ang Dao Martial Saint Land. Sa panahong iyon, tumawid ang mga angkan ng Diablo mula sa Land of Exile patungo sa Dao Martial Saint Land. Noong Human Devil Era, ang mga ninuno ng Phoenix Clan ay pumatay ng hindi mabilang na mga demonyo, ngunit ito ay lubhang nasira ang pundasyon ng angkan din. Simula noon ang ninuno ay nagtakda ng isang mahigpit na tuntunin na ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay hindi maaaring basta-basta umalis sa angkan. Sila ay hahabulin ng ating enforcement elders o mapapatalsik. Sinabi ng tag-akita ng Phoenix Clan. Ang tanging mga tao na maaaring umalis sa Phoenix Clan nang hindi lumalabag sa mga patakaran ay ang enforcement elders. Gayunpaman, mayroong isang kondisyon para sa enforcement elders na umalis sa clan.
Maaari lamang silang umalis kung ang isang miyembro ng clan ay umalis sa clan ng walang pahintulot. Sa pangkalahatan, walang aalis sa clan. Kahit na umalis sila, mas madali silang mahahanap ng enforcement elder na iyon dahil sila ay ipinanganak ng Phoenix. Clan, walang sino man ang magiging hanggal na umalis sa clan para lang makita ang labas ng mundo dahil alam nilang ito ang haantong sa kanilang kamatayan. Tumigil sandali ang magandang babae bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, natural, kung dumating muli ang Human Devil Era, ang miyembro ng angkan ay hindi na kailangang sumunod sa panuntunang iyon dahil kailangan na nating umalis sa angkan upang manghuli ng mga demonyong nanggaling sa Land of Exile. Iyan ang tuntunin at misyon na naiwan ng ninuno ng mga miyembro ng clan ng Phoenix. Batay sa mga salita ng taga-kita ng Phoenix Clan, halatang hindi pinapayagang umalis ang mga miyembro ng Phoenix Clan maliban kung dumating muli ang Human Devil Era. Maaaring wala ng isa pang Human Devil Era. Mukhang bigo si Irish. Ayon sa mga salita ng Phoenix Clan Seers, ang huling Human Devil Era ay naganap mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Aabutin ng hindi bababa sa 1,000,000 taon bago mapunit ng mga demonyo ang space barrier at tumawid sa Dao Marshall Saint Land. Dahil dito, malinaw kay Irish na hindi na niya makikitang muli ang Phoenix Clan dahil hindi na masisira ng mga demonyo ang hadlang sa kanyang buhay. Gayunpaman, kung minsan ang mga bagay ay gumagana sa mahiwagang paraan. Ang imposible ay minsan nagiging posible. Akala nila imposible na ang Human Devil Era ay bababa sa buhay na ito. Walang alinlangan na hindi ito ang kaso sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Makikita na ang mga hula ng Phoenix Clan Seer ay hindi ganap na tumpak. Gaya nga ng kasabihan, hindi lahat ng bagay ay mahuhulaan. Ang matandang propeta, ang matandang umutot na iyon, ay naghihintay sa akin na palabesan ka. Itinaas ng taga-kita ng Phoenix Clan ang kanyang kamay at dinala si Irish palabas ng lugar ng muling kapanganakan patungo sa altar ng Phoenix Clan. Kasunod nito, dinala niya si Irish sa hangganan ng ari-arian ng Phoenix Clan. Naturally, hindi niya maaaring labagin ang mga alituntunin ng angkan at iwanan ang ari-arian kahit na ang kanyang matayog na katayuan bilang taga-kita ng Phoenix Clan. Maaari lamang niyang ipadala si Irish sa gilid ng ari-arian ng Phoenix Clan. Sa buong paglalakbay, nanatiling malapit si Irish sa taga-kita ng Phoenix Clan. Pakiramdam niya ay nananaginip siya nang maisip niyang makitang muli ang matandang propeta na nagsasabing siya ang kanyang senior uncle. Noon, nang umalis siya sa 5th Rate Force sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, ang Greenwaven Mansion, para hanapin ang lalaking na-miss niya, ang matandang lalaki na nag-aangking senior uncle niya ay nagpakita sa kanya. Ibinunyag niya sa kanya na siya ang tagapagmana ng Blazing Phoenix Progeny at binanggit ang 7 Absolute Sect na binanggit ng kanyang amo noon. Kaya naman naniwala siya sa sinabi ng matanda. Naturally, kahit na hindi siya naniniwala sa kanya, wala siyang posisyon upang labanan kahit na gusto niyang ilayo siya. Sa simula, tinanggihan niya siya dahil kay Alvin. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng matanda kung gusto niyang makasamang muli si Alvin, kailangan niyang magtungo sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Ipinangako niya sa kanya na makakatagpo niya si Alvin sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Upang makita si Alvin, umalis si Irish sa lower province at sinundan ang matanda sa upper province. Bukod dito, masunurin niyang sinunod ang ayos ng matanda para sa kanya at pumunta sa Phoenix Clan. Hindi ko inaasahan na kami ni Lola ay may dugo ng Phoenix Clan Seer na dumadaloy sa aming mga ugat. Dapat ay mas dalisay ang dugo ng aking lola kaysa sa akin. Nang dumating si Irish sa Phoenix Clan, nalaman niyang bahagi siya ng bloodline ng Seer ng Phoenix Clan. Sa bawat henerasyon, magkakaroon ng taga-kita sa Phoenix Clan. Ang mga taga-kita ay lubhang marangal sa Phoenix Clan. Iginagalang sila ng mga miyembro ng Phoenix Clan. Pagkatapos ng lahat, maaaring hulaan ng isang taga-kita ang hinaharap. Noon, nahulaan ng lola na isang manghuhula ang aking pagtatagpo kay Kuya Darfield. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko sana nakilala si Kuya Darfield noon, naisip ni Irish sa kanyang sarili na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa panghihimasok ng lola ni Irish, dinala siya ng kanyang ama sa lungsod sa hangganan ng Darkstone Empire at pinalitan ang pangalan ng lungsod sa Phoenix Nest City.
Ayon sa mga tagubili ng kanyang lola, ang kanyang ama ay nag-organisa ng isang kompetisyon sa paghahanap ng groom, na epektibong itinali siya kay Alvin at niresolba ang panganib ng pagkakaroon niya ng fire spirit body. Sa kabutihang palad, ang aking lola ay may dugo ng isang Phoenix Clan seer na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kung hindi, hindi ko makikilala si Kuya Darfield. Nakaramdam ng takot si Irish nang maisip niya kung ano ang maaaring mangyari kapag hindi nakikialam ang kanyang lola. Ang pagkikita kay Brother Darfield ay isa sa pinakamagagandang bagay na nangyari sa kanya. Siya ang para sa kanya. Ang matandang propeta ay kamangha-mangha din. Alam pa niyang galing ako sa bloodline ng Phoenix Clan Seer. Sa mga tuntunin ng kakayahan, tila mas malakas pa siya kaysa sa Lady Seer, naisip ni Irish sa kanyang sarili habang palihim niyang sinulyapan ang tag-akita ng Phoenix Clan mula sa gilid ng kanyang mga mata. Natural, hindi siya nang ahas na sabihin ito ng malakas. Nandito na tayo. Ang tag-akita ng Phoenix Clan ay tumigil sa paggalaw. Sa wakas ay nakarating na sila sa gilid ng ari-arian ng Phoenix Clan. Sa kanyang nalalapit na pag-alis, si Irish ay lalong nag-aatubili na humiwalay. Sa kanyang puso, itinuring niya ang tag-akita ng Phoenix Clan bilang kanyang ina. Senior. Go ahead. Ang seer ng Phoenix Clan ay nakaramdam ng kalungkutan nang makita niya ang pag-aatubili ni Irish na makipaghiwalay sa kanya. Upang matakpan ang kanyang emosyon, itinaas ng tag-akita ng Phoenix Clan ang kanyang mga kamay at agad na pinaalis si Irish mula sa ari-arian ng Phoenix Clan. Matapos mawala sa kanyang paningin si Irish, huminga siya ng malalim at pumikit. Ilang sandali pa bago siya nakalma. Matapos gugulin ang lahat ng mga panahong iyon na magkasama, itinuring siya ni Irish bilang kanyang ina. Natural lang na itinuring din ng tag-akita ng Phoenix Clan si Irish bilang kanyang anak. Ang napakalaking pormasayo na naghiwalay sa ari-arian ng Phoenix Clan ay napakabisa na ang labas ng mundo ay tila isang ganap na kakaibang mundo. Nang kumilos ang tag-akita ng Phoenix Clan, biglang nagdilim ang paningin ni Irish. Nang bumalik ang liwanag, natuklasan niyang wala na siya sa ari-arian ng Phoenix Clan. Kasalukuyan siyang umaaligid sa itaas ng isang bulubundukin. Nang bumalik si Irish sa katinoan, nakita niya ang isang matandang lalaki na lumilipad patungo sa kanya mula sa malayo at binati niya ito ng magalang, Senior Uncle Prophet. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang matandang propeta na nagmula sa hilagang rehiyon upang kunin si Irish. Dumating ang matandang propeta upang ibalik si Irish para mabuksan niya ang 6 Absolute Heaven-defying fate-changing grand formation na naiwan ng prodigy ng 7 Absolute Sect, ang Sword Saint, para tulungan ang 6 na kahalili sa 6 na Absolute, kabilang si Irish, na suwayan ng langit at baguhin ang kanilang kapalaran. Irish, matagumpay ang iyong rebirth. Nang dumating ang matandang propeta bago si Irish, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang aura. Halatang nagulat siya. Noong dinala niya siya sa Phoenix Clan, hindi siya sigurado kung magiging matagumpay ito, umaasa lang siya sa pinakamahusay. Nagkataon lang na ang ninuno ng Phoenix Clan ay may utang na loob sa 7 Absolute Sect at ang kasalukuyang kahalili ng Blazing Phoenix Progeny, si Irish, ay nagtataglay ng dugo ng isang Phoenix Clan Seer. Para sa kadahilanang iyon, ipinadala ng matandang propeta si Irish sa Phoenix Clan at hiniling sa kanila na payagan si Irish na makapasok sa sagradong lugar ng Phoenix Clan, ang lugar ng rebirth. Kung si Irish ay matagumpay sa rebirth, ang kanyang likas na talento at lakas ay mapapabuti ng malaki. Oo. Tumanggaw si Irish bilang tugon sa tanong ng matandang propeta. Gayunpaman, halata sa mukha niya ang pag-aatubili niyang umalis. Kung ang Lady Seer ay hindi nagsisikap sa pagtulong sa akin, sa aking diluted bloodline mula sa Phoenix Clan, imposibleng maging matagumpay ang aking rebirth. Talagang napakahusay ng pakikitungo sa iyo ng tag-akita ng Phoenix Clan, tumanggo ang matandang propeta at tuwang-tuwang sinabi, dahil matagumpay ang iyong muling pagsilang, kailangan mo na lang maghintay hanggang sa maranasan mo ang muling pagbuo ng 6 Absolute Heaven-defying fate-changing grand formation. Sa hinaharap, baka ikaw na ang pinakamalakas na tao sa 7 Absolute Sect of the First Absolute. 2091. Mayroong 7 ganap sa 7 Absolute Sect. Sa mga kahalili ng 7 Absolute, ang kahalili ng unang Absolute, ang Fog Rain Progeny, ay itinadhana na maging pinakamalakas sa kanilang lahat.
Siya ang magiging pinuno ng Seven Absolute Sect. Hindi lahat ng 6 na ganap ay dalubhasa sa labanan at pagkakasala. Halimbawa, ang ikalawang ganap, ang Propeta Progeny. Ang papel ng kahalili ay mas katulad ng isang strategist. Batay sa mga salita ng matandang propeta, halatang mataas ang tingin niya sa lakas ni Irish. Gayunpaman, nang marinig ang pahayag ng matandang propeta, si Irish ay tila hindi masyadong masaya. Sa halip, nagtanong siya ng hindi kumikibo, "Senior Uncle Prophet, wala akong pakialam dito. Gusto ko lang malaman kung kailan ko kaya muling makikilala si Brother Darfield." Mula sa simula hanggang noon, hindi nakakalimutan ni Irish ang dahilan kung bakit siya napunta sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Pumunta siya rito para makasamang muli si Alvin. Ginawa niya ang sinabi sa kanya ng matandang propeta dahil nangako siya na tutulungan siyang hanapin si Alvin. Iyon ang dahilan kung bakit nakinig siya sa matandang propeta nang walang pasubali. Oras na para sa matandang propeta na itigil ang kanyang pagtatapos ng bargain. "Irish, may kailangan akong sabihin sa iyo ngayon," sabi ng matandang propeta nang makita niya kung gaano naging solemn na si Irish. Alam niyang hindi na niya maaaring subukang patahimikin ang dalaga o baliwalain ang tanong nito dahil magiging kontraproduktibo lamang ito. Gayunpaman, ang sasabihin ko sa iyo ay isang sikreto. Kung wala ang aking pahintulot, hindi mo ito maihahayag sa sinuman, kabilang ang mga taong malapit sa iyo. Ang ekspresyon ng matandang propeta ay naging solemn nang magsalita siya. "Oo." Tumango si Irish. Hindi naman siya madaldal. "Naparito ako para kunin ka mula sa Phoenix Clan para pagsamasamahin ka sa 5 iba pang ganap na kahalili sa Seven Absolute Sect, hindi kasama ang kahalili ng First Absolute, ang Fog-Rain Progeny. Kapag ang 6 Absolute na kahalili ay nagkaisa, bubuksan ko ang 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing 7 Seniors na naiwan sa likod ng ating Grand Formation na Absolute." Ang matandang propeta ay tahasang sinabi. 6 na Absolute na kahalili. 6 na ganap na langit na lumalaban sa Fate-changing Grand Formation. Natural na nalito si Irish nang marinig niya ang mga salita ng matandang propeta. Bilang kahalili sa 5th Absolute, ang naglalagablab na Phoenix Progeny, ng 7 Absolute Sect, tiyak na alam ni Irish kung ano ang ibig sabihin ng 6 Absolute Successor Uniting. Nangangahulugan ito na makikilala niya ang mga kahalili ng 5 iba pang Absolute ng 7 Absolute Sect, hindi kasama ang kahalili ng First Absolute na si Rain Progeny, ang Fu. Bagamat hindi ito inabangan ni Irish, nagulat pa rin siya. Hindi niya inaasahan na matagumpay na pagsasamahin ng matandang nauna sa kanya ang iba pang 5 kasalukuyang kahalili ng 7 Absolute Sect. Ano ang 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation? Hindi naiwasang magtanong ni Irish. Ang 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation ay isang formation na lumalaban sa langit na naiwan ng dating kahalili ng Fog-Rain Progeny ng 7 Absolute Sect. Sinabi ng matandang propeta na may pahiwatig ng paggalang sa kanyang boses nang magsalita siya tungkol sa dating kahalili ng Fog-Rain Progeny. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pagsasabing, ang 6 na ganap na langit na sumasalungat sa Fate-changing Grand Formation ay nilikha para sa mga kahalili ng iba pang 6 na Absolute, hindi kasama ang First Absolute, ang Fog-Rain Progeny. Kapag ang mga kahalili ng 6 na Absolute ay pumasok sa formation, ang kanilang cultivation base at martial daw innate talent ay mapapabuti at ang Rucultiational na talento ay lubos na mapapabuti at ang Rucultio na batayan mo. Ang mga kahalili ay lalong bubuti. Ang aking innate spiritual root ay bubuo ng husto. Mukhang nagulat si Irish. Ito ay katulad ng Phoenix Clan's Place of Rebirth. Si Irish na matagumpay na nakumpleto ang kanyang rebirth sa Phoenix Clan's Place of Rebirth ay napabuti na ang kanyang innate spiritual root at cultivation base. Parehas lang pero mas malakas ang epekto ng formation. Buong pagmamalaki ng matandang propeta na parang siya ang lumikha ng 6 Absolute Heaven-defying Fate-changing Grand Formation. Ang mga epekto nito ay mas malakas kaysa sa lugar ng rebirth. Nagulat si Irish. Ilang sandali pa bago siya natauhan. Dahil si Irish ay personal at matagumpay na sumailalim sa rebirth in the place of rebirth, alam na alam niya kung gaano kalaki ang kanyang nagawang improvement.
Gayunpaman, sinabi ng matandang propeta na ang mga epekto ng Six Absolute Heaven-defying fate-changing grand formation ay mas mapangahas kaysa sa lugar ng kapanganakan. Natural, hindi ito ang punto. Ang sabi ng matandang propeta. Ang mga salita ng matandang propeta ay nakakuha kaagad ng atensyon ni Irish. Naguguluhang tumingin sa kanya. Ang 6 na absolute ng 7 absolute sect ay magsasama-sama sa lalong madaling panahon. Kasunod nito, ang 7 absolute ay magtitipon din. Gayunpaman, may ilang oras pa bago magtipon ang lahat ng 7 absolute, sabi ng matandang propeta. Ang 7 absolute ay magtitipon. Nang marinig ni Irish ang mga salita ng matandang propeta, ang kanyang mga mata ay napuno ng kuryosidad. Siya ay natural na interesado sa pagkakakilanlan ng kasalukuyang kahalili ng First Absolute of the 7 Absolute Sect, ang Fog Rain Progeny. Noong nasa 7th Great Force pa siya, ang Drift Blaze sect sa Windfall Nation, narinig niya mula sa kanyang amo, si Zion, ang sect leader ng Drift Blaze sect, na ang pinakamisteryoso at makapangyarihan sa 7 Absolute ay ang kahalili ng First Absolute, ang Fog Rain Progeny. Kapag natipon na ang mga kahalili ng 7 Absolute, makakatagpo niya ang kahalili ng unang Absolute, ang Fog Rain Progeny. Ang araw kung kailan ang mga kahalili ng 7 Absolute ay nagtipon-tipon. Ang sabi ng matandang propeta ay ang araw na kayo ay muling makakasama ng iyong kapatid na Darfield. Boom! Para bang isang kidlat ang tumama kay Irish nang marinig niya ang mga salita ng matandang propeta. Laking gulat niya at natagalan siya bago bumalik sa katinoan. Ang araw kung saan ang mga kahalili ng 7 absolute ay magtitipon ay ang araw na muli niyang makakasama si Alvin. Senior Uncle Prophet, ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Irish pagkatapos niyang makabawi mula sa kanyang pagkabigla. Silly girl, hindi ba ako malinaw sa aking mga salita? Umiling ang matandang propeta at ngumiti. Ang iyong kapatid na Darfield ay ang kasalukuyang kahalili ng unang absolute ng ating 7 absolute sect, ang Fog Rain Progeny. May ideya na si Irish kung ano ang ibig sabihin ng matandang propeta. Gayunpaman, nahirapan siyang maniwala kaya't muli siyang humingi ng kumpirmasyon. Siya ngayon ay 100% tiyak na si Alvin ang kahalili ng First Absolute, ang Fog Rain Progeny, ng 7 Absolute Sect. Hindi ko inaasahan na si Brother Darfield ang kahalili ng First Absolute, the Fog Rain Progeny. Bumilis ang tibok ng puso ni Irish. Siya ay labis na nasasabik. Kaya nagtanong si Master kung alam ni Brother Darfield ang tungkol sa 7 Absolute Sect noon. Ayon kay Master, ang 10,000 Swords Territory na ginawa ni Brother Darfield ay exclusibo sa kahalili ng First Absolute, ang Fog Rain Progeny. Naalala ni Irish ang nangyari sa Drift Blaze Sect noon. Noong panahong iyon, nakita ng kanyang amo, si Zion, ang sect leader ng Drift Blaze Sect, ang kanyang kapatid na Darfield na gumagamit ng 10,000 Swords Territory at tinanong kung alam ng kanyang kapatid na Darfield ang tungkol sa 7 Absolute Sect. Sinabi ni Alvin na wala siyang alam tungkol dito. Iyon ang dahilan kung bakit natukoy ng kanyang amo, si Zion, na si Alvin ay walang kinalaman sa First Absolute, ang Fog Rain Progeny, noong panahong iyon. Senior Uncle Prophet. Naalala ko na tinanong ng aking master si Brother Darfield kung alam niya ang tungkol sa 7 Absolute Sect at sinabi ni Brother Darfield na hindi niya alam. Bakit ganoon? Si Irish ay nalilito. Hindi nakakagulat na hindi niya alam ang tungkol sa 7 Absolute Sect. Sa pagkakaalam ko, ang pamana ng 7 Absolute Sect's First Absolute, ang Fog Rain Progeny, ay hindi binanggit ang 7 Absolute Sect. Gayunpaman, tiyak na alam niyang siya ang kahalili ng First Absolute Sect, the Phony. Ipinaliwanag ng matandang propeta. Sa wakas ay naunawaan na ni Irish kung ano ang nangyayari. Senior Uncle Prophet. Parang may naalala si Irish. Tumingin siya sa matandang propeta at nagtanong ng may tuwid na mukha, kanina mo pa sinabi na ang 6 Absolute Heaven-defying fate-changing grand formation na iniwan ng hinalinhan ng 7 Absolute Sect ay para sa 6 na kahalili ng 6 na Absolute, hindi kasama ang First Absolute, ang Fog Rain Progeny, para mapahusay natin ang ating lakas, tama ba? Oo. Tumango ang matandang propeta na may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi pa ba niya ipinaliwanag ito kay Irish? Senior Uncle Prophet.
Gusto kong isuko ang aking pwesto para makapasok sa 6 Absolute Heaven defying fate-changing grand formation kay Brother Darfield para mapagbuti niya ang kanyang cultivation base at likas na talento. Sinabi ni Irish nang walang pag-aalinlangan habang nakatingin sa matandang propeta. Nang marinig ang mga salita ni Irish, ang matandang propeta ay natigilan. Napagtanto niya na hindi siya naiintindihan ni Irish. Hindi niya itinuwid ang kanyang hindi pagkakaunawaan, sa halip, tinanong niya ito, plano mo ba talagang isuko ang iyong pagkakataon na makapasok sa 6 Absolute Heaven defying fate-changing grand formation para sa iyong kapatid na Darfield? Patuloy niyang sinabi, pag-isipan mo ito. Kung bibigyan mo siya ng pagkakataong iyon, ikaw ang nasa ilalim ng mga kahalili ng 7 Absolute sa 7 Absolute Sect. Tiyak na hindi iyon mabuti para sa iyo. Nakapagpasya na ako, sagot ni Irish. Walang mas mahalaga sa kanya kaysa kay Alvin. Dati, hindi man lang siya nagdalawang isip na ayalay ang kanyang buhay para sa kanya. Talagang tinatrato mo ng maayos ang batang iyon. Sabi ng matandang propeta na may bakas ng inggit nang makita niya kung gaano kadeboto si Irish kay Alvin. Back in his prime, bakit walang babaeng pupunta ng ganoon kalayo para sa kanya? Kung may ganyan, hindi siya mananatiling single hanggang ngayon. 2092. Sige, titigil na ako sa pagbibiro sa iyo. Sa wakas ay nagpa siya ang matandang propeta na sabihin kay Irish ang katotohanan. Pagkatapos noon, sinabi niya, kanina, sinabi ko na ang 6 Absolute Heaven defying fate-changing grand formation ay naiwan ng dating kahalili ng 7 Absolute Sex Fograin progeny na amo ng Kuya Darfield mo. Dahil siya ang amo ng Kuya Darfield mo, sa tingin mo ba hindi niya isasama ang mga benepisyo ng Kuya Darfield mo sa kanya? Kapalit ng First Absolute, ang Fograin progeny, na pumasok sa 6 Absolute Heaven defying fate-changing grand formation kaya walang dahilan para mag-alala ka sa iyong kapatid na Darfield. Matapos makinig sa talumpati ng matandang propeta, sa wakas ay naunawaan ni Irish na siya ay nagkamali. Nakikita ko. Nagsimulang mamula ang mukha niya. Biglang iniba ng matandang propeta ang paksa at sinabing, sige, oras na para pumunta tayo ngayon. Babalik tayo sa hilagang rehiyon sa sandaling tumigil tayo. Natahimik si Irish. Natarante siya nang marinig niya ang mga salita ng matandang propeta. Saan tayo pupunta? Kukunin natin ang aking direktang disipulo, ang kasalukuyang kahalili sa pangalawang absolute ng 7 Absolute Sect, ang progeny ng propeta. Nang magsalita ang matandang propeta tungkol sa kanyang direktang disipulo, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tila labis siyang nasisiyahan sa kanyang direktang disipulo. Ang kasalukuyang kahalili ng propeta progeny. Nagniningning ang mga mata ni Irish habang nanunukso siyang nagtanong, Senior Uncle Prophet. Nagpaplano ka bang humanap ng munting charlatan na magmamana ng iyong legacy? Ang matandang propeta ay parang isang matandang charlatan sa mga mata ni Irish. Natural lang na isipin niyang ang direktang disipulo ng matandang propeta ay isang maliit na manluloko. Ang aking alagad ay kasing ganda ng mga bulaklak at jade. Siya ay tiyak na hindi isang maliit na charlatan. Sa katunayan, sa usapin ng kagandahan, hindi siya mas mababa sa iyo. Sabi ng matandang propeta habang umiiling siya at binaril si Irish ng masama na tingin. Isang babae. Natigilan si Irish. Hindi niya inasahan na tatanggapin ng matandang propeta ang isang babaeng direktang disipulo upang magmana ng progeny ng propeta. Ginawa ba siyang babaeng charlatan? Siya ay, natural, labis na mausisa tungkol sa babaeng alagad ng matandang propeta. Anong uri ng babae ang pipiliin ng matandang propeta bilang kahalili sa ikalawang absolute ng 7 Absolute Sect, ang progeny ng propeta? Bagamat si Irish ay hindi gumugol ng maraming oras sa matandang propeta, masasabi niyang siya ay isang taong may mataas na inaasahan at masyadong makulit. Mahirap para sa isang tao na makuha ang kanyang atensyon. Kaya, sinundan ni Irish ang matandang propeta upang kunin ang kanyang babaeng direktang disipulo. Samantala, sa Central Region sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay narating na ni Alvin ang kanyang destinasyon. Isang maringal na lungsod na nakatayo sa malayo ang pumasok sa paningin ni Alvin. Mula sa malayo, ang lungsod ay tila isang napakalaking halimaw na nakahandusay sa lupa.
Nagbigay ito ng kahangahangang vibe. Kung tungkol sa mga bukas na pintuan, ang mga ito ay kahawig ng bibig ng isang halimaw na tila lumalamon sa mga pumapasok. Napakasigla nito. Nang papalapit na si Alvin sa lungsod, nakita niya ang maraming tao na papasok at palabas ng lungsod. Ito ay lubhang abala. So ito ang Sin City. Batay sa hitsura nito, parang hindi ito espesyal bukod sa mas malaki ito kaysa sa ibang mga lungsod na napuntahan ko. Naisip ni Alvin sa sarili. Bigla na lang. So. Ang tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw mula sa Sin City, at si Alvin ay likas na tumalikod upang tumingin. Nakita niya ang tatlong figure na mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Ang nasa unahan ay isang matandang lalaki na nakasuot ng asul. Baka sa mukha niya ang pag-aalala, at nanlalaki ang mga mata. Halatang kinakabahan siya sa isang bagay. Ito ay marahil ay dahil sa dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humahabol sa kanya. Bukod dito, ang bilis ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mas mabilis kaysa sa matanda. Mabilis silang lumapit sa kanya. Nang malapit na ang matanda kay Alvin, sa wakas ay naabutan ng dalawang nasa katanghaliang gulang ang matanda. Mukhang ang dalawang lalaki ay mga magsasaka mula sa isa sa mga alyansa ng walang sekta na mga magsasaka sa Sin City. Nakarating sa konklusyong ito si Alvin nang makita niya ang parehong nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng magkatulad na mahabang berdeng damit na may nakaberde na palakol sa dibdib. Noong si Alvin ay nasa Clarity City, nalaman niya mula kay Rufus, ang pinuno ng Sectless Cultivators sa Clarity City, na maraming alyansa para sa mga Sectless Cultivators sa Sin City. Ang mga walang sekta na magsasaka ay magsasama-sama dahil may lakas sa bilang. Ang karaniwang walang sekta na mga magsasaka na gustong manirahan sa Sin City ay kadalasang sumasali sa isang sectless cultivator na alyansa upang makakuha ng kanlungan at proteksyon. Sa turn, sila ay inaasahan na magambag ng isang bagay sa alyansa. Matanda Hunt, sinusubukan mo pa bang tumakas? Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumipad sa harapan at hinaranggan ang landas ng matanda, na epektibong pinutol ang ruta ng matanda upang makatakas. Ang matandang lalaki na kilala bilang matandang si Hunt ay mukhang nababalisa. Mabilis niyang hinubad ang kanyang spatial ring matapos huminga ng malalim at ibinato iyon sa medyo may edad na lalaki na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Mabilis na sinabi ni Old Man Hunt sa sunod-sunod na paraan, "Mga kaibigan ko mula sa Ground Axe Alliance, ang hinahanap mo ay nasa loob ng spatial ring na ibinigay ko sa iyo. Inalis ko na ang pagmamay-ari ko sa ring. Sana lang ay palayain mo ako dahil nakipagtulungan ako at naibigay ko sa iyo ang gusto mo." Si Alvin na nakatayo sa malapit ay hindi maiwasang tumigil at panoorin ang eksenang nasa harapan niya. Siya ay ganap na hindi naapektuhan. Sa sandaling ito, hindi niya namalaya na bukod sa kanya ay walang tumigil na tumingin. Sa katunayan, ang mga tao ay nag-ingat ng husto upang maiwasan ang dalawang tao mula sa Ground Axe Alliance at ang matanda na parang salot. Parang aakit sila ng gulo kung magtatagal sila. Ground Axe Alliance. Sa mga alyansa ng walang sekta na mga cultivator na binanggit ni Rufus, hindi ko maalala na binanggit niya ang alyansang ito. Kung iyon ang kaso, ang alyansang ito ay dapat na isang maliit at hindi kilalang alyansa sa Sin City. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sigurado siyang hindi binanggit ni Rufus ang Ground Axe Alliance. Bumalik sa Emerald Clouds Pavilion ng Clarity City, nang ipaalam sa kanya ni Rufus ang tungkol sa Sin City, nagsalita siya saglit tungkol sa makapangyarihang mga alyansa ng walang sekta na magsasaka sa lungsod. Naalala ni Alvin ang malakas na alyansa ng walang sekta na mga magsasaka na binanggit niya. Dahil hindi binanggit ni Rufus ang Ground Axe Alliance, kaya sigurado si Alvin na ito ay isang maliit at hindi kilalang alyansa sa Sin City. Ang matandang Hunt na ito ay malamang na nakakuha ng isang bagay na may halaga at naakit ang dalawang miyembro ng Ground Axe Alliance. Sa wakas ay nahuli nila siya, at wala siyang pagpipilian kundi alisin ang pagmamay-ari ng kanyang spatial ring at ipasa ito sa kanila. Halos mahulaan ni Alvin ang sitwasyon. Matapos mahuli ng lalaking hamarang sa dinaanan ni Old Man Hunt ang singsing, siniyasat niya ito sandali bago siya tumango sa kanyang kasama. Nasa loob ang bagay.
Nakita ni Alvin na nanlamig ang mga mata ng lalaki mula sa Ground Axe Alliance nang matapos siyang magsalita. Nanlamig din ang mga mata ng ibang lalaki mula sa Ground Axe Alliance. Swish! Shoo! Sa isang iglap, sabay na umalangaw-ngaw sa hangin ang tili ng talam at ang sigaw ng espada. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Patay na si Matandang Hunt. Nagulat si Alvin sa madugong eksenang bumungad sa kanyang mga mata. So, ganito ang Sin City. Sa wakas ay nasaksihan ni Alvin ang kalupitan ng mga tao sa Sin City na papatay sa isang maliit na pagtatalo. Hindi na niya inisip na ang Sin City ay katulad ng ibang lungsod. Huminga ng malalim si Alvin bago siya naghanda upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa Sin City. Gayunpaman, nang siya ay lilipat na, 2 banal na kamalayan ang bumalot sa kanya ng sabay-sabay, na nahuli siya. So, sabay-sabay ang tunog ng sipol ng hangin sa hangin. Sa isang iglap lang, 2 figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Halata namang wala silang balak na paalisan siya. Hindi nagtagal para malaman ni Alvin na ang 2 Divine Consciousness ay pag-aari ng 2 lalaki mula sa Ground Axe Alliance na kamamatay lang ni Old Man Hunt. Hinaranggan siya ng 2 lalaki habang nakatitig sa kanya na parabang siya ang kanilang biktima. Hindi ko kilala ang Matandang Hunt na iyon. Paliwanag ni Alvin na nakakunot ang noo. Akala niya ang 2 lalaki mula sa mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay humarang sa kanyang dindaanan dahil akala nila ay kilala niya si Old Man Hunt. Alam namin na hindi mo kilala si Matandang Hunt. Matapos ipaliwanag ni Alvin ang kanyang sarili, ang isa sa mga lalaki mula sa Ground Axe Alliance ay ngumiti at nagsabi, ang iyong cultivation base ay nasa Mastery Exemplary Saint Stage. Boy, ito ang unang pagkakataon mo sa Sin City, hindi ba? Ang 2 lalaki mula sa Ground Axe Alliance ay malinaw na sinisiyasat ang kultibasyon ni Alvin batay sa kanilang banal na kamalayan. Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin nang mapagtanto niyang hindi siya pinigilan ng 2 lalaki mula sa Ground Axe Alliance dahil akala nila ay kilala niya si Old Man Hunt. So what if it is 2093? Kaya paano kung ito ay? Nang marinig ng 2 miyembro mula sa Ground Axe Alliance ang mga salita ni Alvin at nakita ang kanyang madilim na ekspresyon, nakita nilang pareho ang hindi makapaniwala at hindi paniniwala sa mga mata ng isa't isa. How dare a exemplary Saint Stage Martial Cultivator kumilos ng mayabang sa harap nila? Anak, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Galit na sabi ng isa sa mga miyembro ng Ground Axe Alliance. Hindi siya nasisiyahan sa kayabangan ni Alvin. Hindi rin kita kilala. Paano ko malalaman kung sino ang kausap ko? Nakakunot ang noo ni Alvin habang nakatingin sa miyembro ng Ground Axe Alliance na nagsalita na parang tulala. Ang 2 miyembro ng Ground Axe Alliance ay natulala nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isa sa mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay nanumbalik sa katinoan at ninisyan. Mukhang newbie talaga itong batang ito na hindi pa nakakapunta sa Sin City. Hindi man lang masabi kung sino tayo sa mga damit natin. Wala akong masyadong libangan. Ang tanging libangan ko lang ay turuan ng leksyon ang mga baguhan na kararating lang sa Sin City. Ang miyembro mula sa Ground Axe Alliance na unang nagsalita ay sa wakas ay nanumbalik ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may masamang hangarin habang siya ay nakangisi. Malamig at malupit ang kanyang mga mata habang sinasabi, anak. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tanggalin ang pagmamay-ari sa spatial ring mo at ibigay mo sila. Hindi ko talaga matiis ang tingin mo sa mga mata mo. Kung dukitin mo ang mga mata mo, baka isipin kung buhayin ka. Mahusay na nagsalita ang miyembro ng Ground Axe Alliance na parang sigurado siyang nasa kamay niya ang buhay ni Alvin. Natural lang na naramdaman niya iyon dahil ginamit niya ang kanyang Divine Consciousness para imbestigahan ang cultivation base ni Alvin at natuklasan na nasa Mastery Exemplary Saint Stage lang ito. Magiging madali para sa kanya na makitungo sa isang magsasaka sa huwarang Saint Stage. Anak, ipinapayo ko sa iyo na makipagtulungan sa akin. Ito ay para sa iyong pinakamahusay na interes pagkatapos ng lahat, ang isa pang miyembro ng Ground Axe Alliance ay nanunuya. Malinaw na hindi niya lubos na inisip si Alvin.
Bagaman ang cultivation base mo ay nasa mastery exemplary stage lang, hindi ako nagdududa na kailangan mo ng maraming pagsisikap para makamit mo ito. Mas mabuti nang maging bulag kaysa mawala ng buhay, hindi ba? Kapag namatay ka, hindi mo na madadala ang iyong spatial ring. Bakit hindi mo na lang ibigay sa amin? Ang miyembro ng Ground Axe Alliance ay tila pinapayuhan niya si Alvin, ngunit malinaw na ipinapaalala kay Alvin na hindi siya sapat na malakas para kalabanin sila. Gusto mo bang ibigay ko ang spatial ring ko at dukutin ang mata ko? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at bahagyang ngumiti, natatakot akong hindi mangyayari iyon. Hindi ko ugali na saktan ang aking sarili. Mula sa simula hanggang sa huli, nanatiling kalmado si Alvin kahit na pinagbantaan siya ng dalawang miyembro mula sa Ground Axe Alliance. Malinaw na hindi siya naapektuhan ng kanilang mga banta. Ang kalmado ni Alvin ay nagpabagabag sa dalawang miyembro ng Ground Axe Alliance. Paanong nananatiling kalmado ang binata na nakasuot ng kulay lila kahit na pinagbantaan nila siya? Dalawa lang ang posibilidad. Isa, ang binata na nakasuot ng lila ay may kakaibang background at hindi natatakot sa kanila. Dalawa, sinusubukan lang niyang tawagan ang kanilang bluff. Isang pahiwatig ng pag-iingat ang makikita sa mga mata ng dalawang miyembro mula sa Ground Axe Alliance. Natakot sila sa posibilidad na si Alvin ay may kakaibang background. Kung talagang gusto mo ang aking spatial ring at ang aking mga mata, kailangan mong kunin ang mga ito. Walang pakialam na sabi ni Alvin. Nakita niya ang bakas ng takot sa kanilang mga mata nang matapos siyang magsalita. Ninitian niya sila, kung natatakot kayong gawin ito, mas mabuti kung aalis na kayo. Huwag kayong hamarang sa daraanan ko. Ang mga salita ni Alvin ay agad na nagpasiklab sa galit na sinusubukang pigilan ng dalawang miyembro ng Ground Axe Alliance. Boy, sa tingin mo ba hindi namin alam na tinatawag mo ang bluff namin? How dare a brat at the mastery exemplary saint stage na kumilos ng mayabang sa harap natin? Parehong mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay galit na galit. Nagkaroon na ba ng cultivator sa mastery exemplary saint stage na walang pakialam sa kanila? Hindi pa ito nangyari bago sila sumali sa Ground Axe Alliance, lalo pa pagkatapos nilang sumali sa alyansa. Sa pagsuporta sa kanila ng Ground Axe Alliance, mayroon ba silang dapat ikatakot? Kahit na may mga koneksyon ang binata na nakasuot ng purple sa harap nila, mas malakas pa ba ito kaysa sa Ground Axe Alliance? Kahit na ang mga koneksyon ng binata na nakasuot ng lila ay mas malakas kaysa sa Ground Axe Alliance, dapat itong mga puwersa mula sa labas ng Sin City. Ang mga puwersa sa labas ng Sin City ay hindi mangangahas na basta na lamang makialam sa mga bagay sa Sin City kahit na sila ay mas malakas. Pagkatapos ng lahat, may mga alyansa na mas malakas kaysa sa Ground Axe Alliance. Sa Sin City, ang mga ordinaryong alyansa ng mga walang sekta na magsasaka ay gagawa ng mga koneksyon o kakampi sa isang mas malakas na alyansa. Bilang kapalit ng proteksyon mula sa huli, kailangang gumawa ng buwis bawat taon. Sa pag-iisip na iyon, ang dalawang miyembro ng Ground Axe Alliance ay tumuwid sa kanilang mga likod, hindi na natatakot sa posibleng puwersang sumusuporta kay Alvin. Sigurado sila kahit na si Alvin ay may isang uri ng suporta, ito ay nasa labas ng Sin City. Mag-isa lang siya dito. Karamihan sa mga tao ay hindi pupunta sa Sin City kung mayroon silang pagpipilian. Tanging ang mga nakakalimutan at hindi pa nakapunta sa Sin City ang pupunta sa lugar na ito kung saan kahit ang mga anghel ay natatakot na tumapak. Anak, dahil hinahanap mo ang kamatayan. Pagbibigyan kita ng iyong hiling. Ang miyembro mula sa Ground Axe Alliance na nagtatanong kay Alvin ay sinabi ng may panunuya bago siya kumilos. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang kumikinang na espada. Agad siyang kumilos at tumakbo patungo kay Alvin. Shoo! Ang espada ay kumikinang at mabilis na gumalaw na parang isang shooting star habang patungo ito kay Alvin. Swoosh! Ang isa pang miyembro ng Ground Axe Alliance ay sabay na tumama. Hawak niya ang isang saber na kasing liwanag ng buwan habang hinahampas niya ito kay Alvin. Pinaikit lang ni Alvin ang kanyang mga mata at nanunuya nang makita niyang kumilos ang mga miyembro mula sa Ground Axe Alliance. Pinakilos niya ang Sun Saint Energy na kumukulo sa ilalim ng kanyang balat.
Sa sandaling lumabas ang Sun Saint energy sa katawan ni Alvin, may mga whirlpool na lumitaw sa paligid niya. Ito ay ang elementary devouring tactic. Sa isang kisap lang ng mata, lumitaw ang isang espada sa kamay ni Alvin. Ang espada ang kanyang premyo sa pagpatay kay Yang Wu, ang pangalawang anak ni Yang Chong, ang ikalimang elder ng Northern Plethora Sect, noong una siyang dumating sa Black Turtle Sanctum. Isang ang inscription Saint Sword. Si Alvin ay hindi nag-abala sa paggamit ng Jasper Celestial Sword dahil akala niya ito ay isang overkill. Kanina, hiniling na niya kay Elder Hal na siyasatin ang cultivation base ng dalawang miyembro mula sa Ground Axe Alliance. Ipinaalam sa kanya ni Elder Hal na ang dalawang miyembro mula sa Ground Axe Alliance ay nasa tuktok ng Quintessential Saint Stage. Sa kasalukuyang cultivation base ni Alvin, kaya niyang pumatay ng powerhouse sa second form of the Saint Celestial Stage nang hindi gumagamit ng Jasper Celestial Sword. Dalawang martial cultivator sa tuktok ng Quintessential Saint Stage na hindi pa nakakarating sa Saint Celestial Stage ay hindi karapat-dapat sa kanya na gumamit ng Jasper Celestial Sword para harapin sila. Shoo! Shoo! Ang tunog ng mga espada ay sumipol sa hangin habang inihagis ni Alvin ang 10,000 Swords Territory upang matakpan ang kanyang sarili at ang dalawang miyembro ng Ground Axe Alliance mula sa mga mata. Bagamat sinabi sa kanya ni Elder Hal na walang gaanong tao ang nakapansin, nagpasya si Alvin na ihagis ang 10,000 Swords Territory para lamang maging ligtas. Teritoryo. Ang dalawang miyembro mula sa Ground Axe Alliance ay nanunuya nang makita nila si Alvin na inihagis ang kanyang teritoryo. Kapaki-pakinabang ba ang teritoryo sa kanilang mga antas? Sa kadahilanang ang atensyon ng parehong miyembro ng Ground Axe Alliance ay nasa teritoryo ni Alvin, hindi nila napansin na ang Saint Energy ni Alvin ay iba sa Saint Energy ng isang powerhouse sa Mastery Exemplary Saint Stage. Bukod dito, hindi man lang nila napansin na ang kanyang Saint Energy ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang kanyang Sun Saint Energy ay kasalukuyang maihahambing sa Saint Energy ng isang powerhouse sa Mastery Quintessential Saint Stage. Dahil si Alvin ang nagsumite ng Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, lalo nitong pinahusay ang kanyang Sun Saint Energy sa punto kung saan ito ay maihahambing sa Saint Origin ng isang powerhouse sa Saint Celestial Stage. Otherworld Celestial. Kapag ang 10,000 Swords Territory ay ganap ng nabuo, si Alvin ay nagsumite ng isa pang Divine Ability at lumikha ng 3 clone. Kasama siya, mayroong 4 na Alvin. Nang makita ng mga miyembro ng Ground Axe Alliance ang mga clone, sila ay nanunuya. Mabilis nilang pinakilos ang kanilang Saint Energies para salakayin si Alvin. Ang iyong Divine Abilities ay maganda. Nakakalungkot na ang iyong cultivation base ay masyadong mahina. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagkatay ng manok. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga clone ni Alvin. Kahit na pinagkadalubhasaan ni Alvin ang Divine Ability sa pinakamataas na antas, hindi niya ito maaaring bantaan ang kanyang cultivation base lamang sa Mastery Exemplary Saint Stage. Pareho ang naramdaman ng dalawang miyembro ng Ground Axe Alliance. Sila ay nasa tuktok ng Quintessential Saint Stage pagkatapos ng lahat. Sa sandaling ang isa sa mga miyembro ng Ground Axe Alliance ay malapit ng kutsain si Alvin, nagulat siya sa eksenang lumalabas sa kanyang mga mata at isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mukha. Anong nakita niya? 2094. Shoo! Shoo! X! Sabay-sabay na tumunog ang 4 na sigaw ng espada nang matapos magsalita ang miyembro ng Ground Axe Alliance. Samantala, ang 100 Inscription Saint Sword sa kamay ni Alvin at ang kanyang mga clone ay nawala sa paningin ng dalawang miyembro ng Ground Axe Alliance. Sa susunod na sandali, pareho ng kanilang mga pag-atake, isang slash at isang slice, ay napawalang bisa. Ang alam lang nila ay nullified ang kanilang mga pag-atake ngunit hindi nila makita kung ano ang ginawa nito. Ang tanging narinig nila ay 4 na panandaliang sigaw ng mga espada. Sandali lang. Sigaw ng 4 na espada. Hindi ba iyon nangangahulugan na mayroong karagdagang 3 pag-atake? Nilalamag din ng dalawang miyembro ng Ground Axe Alliance nang sumagi sa kanilang isipan ang ideyang ito. Thud! Thud! Dalawang nakamute na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang isang kakilakilabot at madugong sugat ay lumitaw sa pagitan ng kanilang mga kilay. Ang mga sugat ay dumudugo ng husto.
Tumalsik ang dugo sa kung saan-saan na tila mga sariwang namumulaklak na rosas. Ang lahat ng ito ay nangyari sa ilalim ng takip ng 10,000 swords ni Alvin, kaya ang paminsan-minsang dumadaan na humihinto upang manood ay hindi makita kung ano ang nangyayari dahil wala sa kanila ang nasa third form of the Saint Celestial Stage. Si Alvin ay hindi isang taong magpapakita ng awa sa mga may balak na pumatay sa kanya. Elder Hal, tulungan mo akong lumunin ang kanilang innate spiritual roots. Sinabi ni Alvin kay Elder Hal matapos niyang patayin ang 2 miyembro mula sa Ground Axe Alliance. Gaya nga ng kasabihan, kahit ang pinakamaliit na lamok ay may laman. Bagamat alam ni Alvin na ang innate spiritual roots ng 2 taong ito ay hindi magiging mataas ang grado, hindi niya planong sayangin ang mga ito. Amaho silang may mapusyaw na berdeng innate spiritual roots. Sabi ni Elder Hal kay Alvin. Kasunod nito, nilamon ni Alvin ang kanilang innate spiritual roots sa tulong ni Elder Hal at ng elementary devouring tactic. Ang iyong innate spiritual root ay umabot na sa tipping point. Sa kasalukuyan, kailangan mo lang kainin ang isa pang berdeng innate spiritual root bago ang iyong innate spiritual root ay maging indigo. Sabi ni Elder Hal kay Alvin. Natural, ang pahayag ni Elder Hal ay nasa sabik kay Alvin. Indigo innate spiritual root. Kapag nakuha ko na ang Indigo Innate Spiritual Root na may daloy ng oras sa ika-4 na palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, sa tingin ko ang bilis ko sa paglilinang ay maihahambing sa mga kababalaghang iyon na may Violet Innate Spiritual Roots, tama ba? Napaisip si Alvin sa kanyang sarili habang siya ay nasa sabik. Ang mga sukdulang kahangahangang iyon na may mga violet na innate spiritual roots ay ang cream ng pananim sa Dao Marshall Saint Land tungkol sa kanilang likas na talento. Nang isipin ni Alvin kung paano may kukumpara ang bilis ng kanyang cultivation sa mga kahangahangang may violet na innate spiritual roots, labis siyang natuwa. Ilang sandali pa bago siya nakabawi. Nang huminahon si Alvin, tumawag siya, Elder Hal. Matutulungan ba ng elementary devouring tactic ang iba na kainin ang innate spiritual roots? Halimbawa, magagawa ko bang lumunin ang isang innate spiritual root at ilipat ito sa ibang tao para mapabuti ang kanilang innate spiritual root? Tinanong ito ni Alvin dahil iniisip niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Kung gagana ang kanyang teorya, matutulungan niya ang mga taong pinapahalagahan niya na mapabuti ang kanilang mga innate spiritual roots. Ito ay magpapahintulot sa kanila na magkaroon ng mataas na likas na talento upang makamit ang ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage. Ang 7th form of the Saint Celestial Stage ay kilala rin bilang Heaven-defying form. Kapag ang isa ay pumasok sa entablado, ang isa ay makakakuha ng immortalidad. Ang kanilang mga haba ng buhay ay katumbas ng langit at lupa. Walang ibang hinangad si Alvin kundi ang makamit ng mga taong pinapahalagahan niya ang immortalidad. Kung iyon ang kaso, hindi niya kailangang panoorin ang kanyang pamilya at mga kaibigan na mamatay sa katandaan habang siya ay namumuhay ng mag-isa. Hinintay ni Alvin ang sagot ni Elder Hal na may halong hininga. Ang sinabi mo ay dapat gumana ayon sa teorya. Mayroong 70% na rate ng tagumpay. Gayunpaman, ito ay depende rin sa mga pangyayari. Sumagot si Elder Hal, natural, kailangan mo munang makabisado ang elementary devouring tactic sa pinakamataas na antas. Kung hindi, magiging imposible ito. Bukod doon, ang iyong cultivation base ay dapat nasa Saint Celestial Stage dahil kailangan mong maramdaman ang kanilang innate spiritual roots. Madarama mo rin ang innate spiritual roots ng ibang tao na wala akong tulong sa kanila. Matapos pakinggan ang tugon ni Elder Hal, agad na nagningning ang mga mata ni Alvin. Halatang excited siya. Siya ay mas nasasabik kaysa noong nalaman niyang ang kanyang innate spiritual root ay magiging indigo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, walang mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Kung ganoon ang kaso, si Little Megan, ina, ama, Tantan, at Vilma ay makakapasok sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage at makakamit ang immortalidad. Natuwa si Alvin nang maisip niya ito. Para naman kay Kelly, hindi nag-alala si Alvin sa kanya dahil taglay na niya ang violet na innate spiritual root kahit na ito ay pansamantalang selyado. Hanggat nagawa niyang iligtas siya, hihilingin niya kay Elder Hal na turuan siyang basagin ang selyo. Mayroong 2 kondisyon sa kanya upang mapabuti ang innate spiritual roots ng ibang tao.
Una, kailangan niyang nasa Saint Celestial Stage. Dalawa, kailangan niyang makabisado ang Elementary Devouring Tactic sa pinakamataas na antas. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi pa rin natutugunan ni Alvin ang dalawang kondisyon, tiwala siyang matutugunan niya ito sa hinaharap. Mabilis na nanumbalik ang katinoan ni Alvin. May naramdaman siya. Natuklasan niya ang kakaibang enerhiya na naglalabas mula sa mga damit ng mga miyembro ng Ground Axe Alliance. Mukhang ito ang aura ng isang anting-anting mula sa mundong ito, sabi ni Elder Hal sa napapanahong paraan. Halatang naramdaman din niya ang enerhiya mula sa mga damit. Talisman. Sumimangot si Alvin at sinimulang hanapin ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, pagkatapos niyang mabaygo na makahanap ng anumang bagay na kakaiba, itinago niya ang kanilang mga spatial ring at itinapon ang kanilang mga katawan. Pagkatapos, binawi ni Alvin ang 10,000 Swords Territory at nagpatuloy sa paglipad patungo sa Sin City. Habang si Alvin ay patungo sa Sin City, ang mga katawan ng mga miyembro mula sa Ground Axe Alliance ay bumagsak sa lupa at nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ay hindi ba iyon ang mga katawan ng mga tao mula sa Ground Axe Alliance? Dalawang miyembro mula sa Ground Axe Alliance ang namatay ng ganun-ganun lang. Sino ang binata na nakasuot ng lila? Napakatapang niyang patayin ang dalawang miyembro mula sa Ground Axe Alliance na malapit sa Sin City. Hindi ba siya natatakot sa gantimpala mula sa Ground Axe Alliance? Ang Sin City ay walang awa. Kahit na may suporta ka, hindi ka makakataka sa kamatayan kung nasaktan mo ang isang taong makapangyarihan. Habang ang mga dumadaan ay nagchichismisan sa kanilang sarili, ang kanilang mga mata ay sinanay sa lilang figure na lumilipad palayo. Mula sa simula hanggang sa huli, walang nakakita sa mukha ni Alvin. Para naman sa mga mas malapit sa entrance ng Sin City, hindi nila alam kung ano ang nangyari kaya hindi nila binigyang pansin si Alvin. Sin City. Nandito na ako sa wakas. Napaisip si Alvin nang dumating siya sa pasukan ng Sin City. Bagamat may 4 na gate sa Sin City, hindi gaanong tao ang gumamit ng gate. Karamihan sa mga tao ay mas gustong lumipad papasok at palabas ng Sin City. Ang mga gate ay halos kalabisan. Sinundan ni Alvin ang karamihan at lumipad papunta sa Sin City. Napakalaki. Kahit na nakita ni Alvin mula sa malayo kung gaano kalawak ang Sin City, mas kahanga-hanga ito sa malapitan. Nang pumasok si Alvin sa Sin City, pakiramdam niya napakaliit na parang isda sa karagatan. Sa loob ng Sin City, maraming pangunahing lansangan. Ang mga eskinita ay marami at maraming sukat. Sa kahabaan ng mga pangunahing kalye, maraming stall ang nakalagay sa gilid, ang ilan sa mga stall ay nagbebenta ng saint weapons, medicinal pill, at talismans. Maraming tao ang nakikipagtawaran sa harap ng mga stall. Si Alvin ay nag-hover sa hangin sa itaas ng isa sa mga pangunahing kalye habang nakikita niya. Ang Sin City ay masigla. Boom! 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 Isang malakas na ingay ang biglang nakakuha ng atensyon ni Alvin. Lumingon siya at nakita niya ang 2 taong nag-aaway sa hilagang bahagi ng langit. Pareho silang malakas. Batay sa kanilang mga pag-atake, kailangan nilang nasa quintessential saint stage. Ang mga taong nakikipaglaban ay isang martial cultivator at isang Dao cultivator ayon sa pagkakabanggit. Sa simula, ang martial cultivator ang may kapangyarihan. Gayunpaman, matapos makuha ng Dao cultivator ang ilang talisman at punitin ang mga ito, nagawa niyang patayin ang martial cultivator. Kahit noon pa man, ang Dao cultivator ay malapit ng mamatay. Ang tamang oras para sa akin. May natatawang sabi. Kasunod yun, nakita ni Alvin ang isang lalaking nakaitim na nakaberde sa dibdib na bumubulusok sa langit at pinatay ang Dao cultivator na naubos mula sa kanyang pakikipaglaban sa martial cultivator. 2095. Masasabi ni Alvin kung gaano kalakas ang lalaking nakaitim nang umatake. Higit siyang mahina kaysa sa Dao cultivator na pinatay niya. Nagawa lang niyang patayin ang Dao cultivator dahil ang Dao cultivator ay malubhang nasugatan at wala sa kanyang kagalingan. Sa kadahilanang iyon, siya ay pinatay at ang kanyang spatial ring at ang spatial ring ng martial cultivator na kanyang napatay ay inalis. 2 tanga. Ano bang pinag-aawayan?
Sa huli, aanihin ko lahat ng pakinabang, lantarang pagmumura ng lalaking nakaitim na nakasuot. Nagtagal siya bago siya umalis. Mula sa simula hanggang sa huli, ang mga tao sa paligid ay nanunood lamang ng walang sinasabi. Ang mga tao mula sa Black Crow Alliance ay talagang walang hiya. Ang mga taong lumalaban sa Sin City ay dapat magkaroon ng kamalayan sa mga taksil na tao mula sa Black Crow Alliance. Ang Dao Cultivator na iyon ay hindi pinalad na makilala ang lalaking iyon mula sa Black Crow Alliance. Kung hindi, hindi siya namatay. Kung siya ay nasa tuktok ng kanyang lakas, ang taong iyon mula sa Black Crow Alliance ay tiyak na hindi katugma sa kanya. Sinamantala niya ang mga pinsala ng Dao Cultivator at pinatay siya para umani ng mga gantimpala. Pagkaalis ng nakaitim na lalaki, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid. Mga taong mula sa Black Crow Alliance. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng pag-uusap ng mga tao, nalaman ni Alvin ang tungkol sa lalaking itim. Siya ay isang Sectless Cultivator na miyembro ng Black Crow Alliance. Tila ang Black Crow Alliance ay may reputasyon na sinasamantala ang iba. Walang nangahas na magsalita dahil natatakot sila sa Black Crow Alliance. Parang nakakadiri talaga ang mga taga-Black Crow Alliance. Hindi itinuring ni Alvin ang kanyang sarili bilang isang matuwid na tao, ngunit ang pag-uugali ng mga tao mula sa Black Crow Alliance ay naiinis sa kanya. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang habang lumilipad siya sa direksyon kung saan umalis ang lalaki mula sa Black Crow Alliance. Walang nakapansin sa pag-alis ni Alvin. Kung tutuusin, napakaraming tao sa eksena. Walang makakapansin kung isang tao ang umalis. Base sa paraan ng pag-usad niya, mukha siyang saplada, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa una, sinusubukan lamang ni Alvin ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagsunod sa lalaking nakaitim na nakasuot. Hindi niya akalain na mahahanap niya ito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakita niya ang lalaki na palakad-lakad. Parang kahit ang Diyos ay may balak na maging bayani ako ngayon. Ang pagbabago ng innate spiritual root mula dark blue hanggang indigo ay nakasalalay sa iyo. Sana hindi mo ako pababayaan. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili habang walang ingay na lumapag sa lupa sa isang tahimik na eskinita. Lumingalinga si Alvin sa paligid at pinalawak ang kanyang divine consciousness upang matiyak na walang tao sa paligid bago siya kumilos. Bukod sa purple robe ko, puro uniforme lang ako sa fire worship sect. Nang gustong magpalit ni Alvin ng kanyang damit, napagtanto niyang mayroon lamang siyang uniforme ng mga disipulo ng fire worship sect sa kanyang spatial ring. Mayroon siyang 3 uri ng uniforme mula sa fire worship sect. Sila ay mga uniforme mula sa Black Turtle Sanctum, mga uniforme ng mga alagad ng Saint Land, at mga uniforme ng tunay na mga disipulo. Dati nasa kanya ang mga uniforme mula sa First Mines Penalty Zone, ngunit ibinalik niya ito bago siya umalis. Whatever. Isa lang sa mga uniform na ito ang isusuot ko. Sa kalaunan, nagpasya si Alvin na magpalit ng uniforme ng isang alagad ng Saint Land. Ito ang kanyang unang pagkakataon na muli magsuot nito matapos maging isang tunay na alagad. Isang ideya ang biglang lumitaw sa isip ni Alvin. Dapat akong magpalit ng uniforme ng tunay na alagad. Kasunod nito, mabilis siyang nagpalit ng uniforme ng tunay na alagad. Pagkatapos noon, ginamit ni Alvin ang disguising secret tactic at nagsimulang baguhin ang kanyang mukha. Kung mayroong sino mang mga alagad ng Saint Land ng fire worship sect sa paligid, hindi nila makikilala si Alvin. Makikita nila si Boris na nasa 3 pwesto sa true ranking ng fire worship sect. Si Boris ay orihinal na nirerango na pangalawa sa true ranking ng fire worship sect. Pagkatapos niyang talunin ni Alvin, bumaba siya ng rango. Siyempre, hindi alam ni Boris kung ano ang kasalukuyang ginagawa ni Alvin. Kung alam niyang sinira ni Alvin ang kanyang likas na talento at nagbalat kayo din sa kanyang sarili gamit ang kanyang hitsura, malamang na siya ay magsusuka ng dugo. Ang katawan ni Boris ay halos kapareho ng katawan ko. Sigurado ako na kahit na makita ako ngayon ng mga malalapit kay Boris, hindi nila tayo mapaghihiwalay. Hinawakan ni Alvin ang kanyang mukha at tumango bilang kasiyahan. So, dahil binago ni Alvin ang kanyang hitsura at pananamit, wala nang dahilan para manatili pa siya sa maliit na eskinita.
Agad siyang lumipad sa langit para hanapin ang lalaki mula sa Black Crow Alliance. Hindi nagtagal para mahanap ni Alvin ang lalaki mula sa Black Crow Alliance. Ang taong iyon ba ay mula sa Fire Worship Sect? Nang lumipad si Alvin, nakaakit siya ng atensyon ng maraming tao. Karamihan sa mga tao sa Sin City ay walang sekta na mga magsasaka. Talagang hindi araw-araw na pangyayari para sa isang disipulo mula sa isa sa 3 dakilang sekta, ang Fire Worship Sect, na lumitaw dito. Base sa outfit niya, parang isa siyang tunay na disipulo mula sa Fire Worship Sect. Sa mga taong naroroon, may ilang may kaalaman kaya nakilala nila ang uniforme ni Alvin. Sino ang hinahabol niya? Maya-maya, napansin ng ilang tao na tila nagmamadali si Alvin. Hindi ba ang taong iyon mula sa Black Crow Alliance? Mukhang hinahabol siya ng tunay na disipulo mula sa Fire Worship Sect. Nang malaman ng mga walang sekta na cultivator na hinahabol ni Alvin ang lalaki mula sa Black Crow Alliance, nagsimula silang sumunod sa kanya. Nais nilang sumali sa kasiyahan. Lumipad sa himpapawid ang isang grupo ng mga walang sekta na magsasaka, na naging sanhi ng pagsipol ng hangin. Ang tunog ng sipol ng hangin, natural, ang nagpaalerto sa lalaki mula sa Black Crow Alliance. Bigla siyang tumalikod para tingnan. Isang disipulo mula sa Fire Worship Sect. Sa isang sulyap pa lang ay nakita na niya ang isang grupo ng mga tao sa likuran niya. Naturally, ang pinakakapansin-pansing tao ay ang taong lumilipad sa pangunguna dahil nakasuot siya ng eksklusibong uniforme ng isang disipulo mula sa Fire Worship Sect. Ang tunay na alagad ng Fire Worship Sect. Nang makita niya ang berde sa uniforme, nanlaki ang mga mata ng lalaki mula sa Black Crow Alliance. Batay sa kanyang nalalaman, lahat ng tunay na disipulo mula sa Fire Worship Sect ay mayroong cultivation base sa Saint Celestial Stage o mas mataas pa. Hindi sila isang tao na maihahambing niya, isang cultivator sa Mastery Quintessential Saint Stage. Parang ako ang pinupuntirya niya. Ang lalaki mula sa Black Crow Alliance ay nagulat pa rin sa hitsura ng isang tunay na disipulo mula sa Fire Worship Sect nang bigla niyang napagtanto na siya ay tinutugis. Higit pa rito, ramdam niya ang hangarin ng pagpatay na nagmumula sa kabilang partido. Kaibigan ko mula sa Fire Worship Sect, ako ay mula sa Sin City's Black Crow Alliance. Ako si Turco Blaine. Ang pangalawang kapatid ko ay Deputy Leader Martis Blaine ng Black Crow Alliance. May hindi pagkakaunawaan ba sa pagitan natin? Sa tingin ko hindi tayo nagkita. Nag-aalalang sabi ng lalaki mula sa Black Crow Alliance nang makita niyang nilapitan siya ni Alvin na may layuning pumatay. Turco. Siya nga pala, si Turco. Masamang tao si Turco Blaine. Marami siyang nagawang karumal-dumal na bagay at nakaligtas dahil ang kapatid niya ang deputy leader ng Black Crow Alliance. Natigilan ng grupo ng mga sectless cultivator na nakabuntot kay Alvin nang marinig nila ang pangalan ng lalaki mula sa Black Crow Alliance. Nang mabawi nila ang kanilang pakiramdam, nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Marahil, hindi lahat sa kanila ay nakatagpo ni Turco, ngunit lahat sila ay nakarinig tungkol sa kanya. Si Turco ay kasumpa-sumpa sa Sin City. To be honest, hindi rin kita kilala. Malamig na sabi ni Alvin kay Turco na nagpapanik sa di kalayuan. Nang marinig ni Turco ang mga salita ni Alvin, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, ang kanyang kaginhawaan ay panandalian. Sinabi ni Alvin, gayunpaman, ayaw ko sa iyong mukha, at parang gusto kitang patayin. Nang marinig ni Turco ang mga salita ni Alvin, siya ay nanginig at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Kasabay nito, binilisan ni Alvin ang paggamit ng Sun Saint Energy at nakarating sa harap ni Turco sa maikling panahon. Sa katunayan, ang bilis na kasalukuyang ginagawa ni Alvin ay kasing bilis lamang ng bilis ni Turco. Gayunpaman, sa sobrang takot ni Turco ay hindi niya nagawang makatakas sa oras. Hindi na niya sinubukang tumakas pagkatapos noon dahil pakiramdam niya ay hindi siya makakatakas sa tunay na alagad ng Fire Worship Sect na ito. Naisip niya na mas mabuting manindigan at magsalita ng paraan para makaalis dito. Kaibigan ko mula sa Fire Worship Sect, hindi nakakatawa ang mga biro mo, sabi ni Turco habang pinipigilan ang tumataas na takot sa kanyang puso. Pinilit pa niyang ngumiti sa kanyang mukha. Sa tingin mo nagbibiro ako?
Nanlamig ang mga mata ni Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.